and 100 million pesos liability fund. Tama? For 2024, 100 million pesos liability fund. Kasi controversial ito na dinimanda kayo ng isang kontraktor. Kasi dito nahuli na kayo. Nanalo sa bidding. Kasi po, inilagay niya sa kanyang, babasahin ko po ulit. No, wag na sir, wag niyo nang papasahin. Sige. Inilagay po Okay. niya sa kanyang bid, sa bid po na meron siyang mga equipment. Exactly, sa bayad para sa right of way. Kailangan niya. Di ba? May mga pumapalag, kailangan bayaran yung lupa nila. Okay? Kasi maapektuhan, bibilhin nyo, etc. Pero dito po sa unpaid claims and damages of completed projects. Kompleto na, pero meron pa kayong babayaran? Dito sa 2024, they're asking 261 million. Na-aprobahan na ba ito ng NEDA? Kung na-aprobahan na, give us a documentation na NEDA's approved. Na kung di ba ito hihingi kayo for repair and maintenance para sa mga projects na hindi pa nagagawa o na-abandona na. Now, adding insult to injury as far as I'm concerned, dinagdagan nyo pa, ginawa yung 800 million na. Pagpalang araw po sa atin lahat, mga kababayan, sa pagdinig dito sa Senado patungkol sa budget ng NIA or National Irrigation Authority ay muling hinalungkat ni Senator Raffy Tulfo ang iba't ibang anomalya na kinasangkutan ng NIA mula sa nakaraang administrasyon. At dito nahalungkat nga ang hinihinga ng budget ng NIA na repair and maintenance sa ilang proyekto. Ikakagulat natin ito sa hindi pa nakakaalam. Ilang proyekto na hindi tapos or naabandona na hinihingan ng repair and maintenance ng NIA. Ayon nga kay Senator Raffy Tulfo, paano mo ma-repair and maintenance ang isang proyekto hindi natapos, inabandona, at nung dati nilang hinihingi na budget noong 2023 ay dinubli pa para sa 2024. Nais pa nga magpalusot ng NIA official, ngunit ayon kay Senator Raffy Tulfo ay dapat patunayan nila ito na kailangan nila ang ganitong kalaking budget sa kanilang repair and maintenance at wala naman silang proyektong maipapakita. At nasita pa ni Senator Raffy Tulfo dahil imbis na itong NIA ay kakasuhan nila, itong mga kontraktor na nag-abandona nga ng kanilang mga proyekto ay baliktad pa ang nangyayari, mga kababayan po natin. Dahil ang mga kontraktor pa ang nagpa-file ng kaso laban sa NIA dahil umano sa kulang ang binayad sa kanila. So, talaga nga naman, mga kababayan, sayang itong mga ilang ahensya ng ating gobyerno na napakalaki sana ang maaambag sa ating produktong pang-agrikultura. Kasi alam po natin, itong National Irrigation Authority ay sila sana ang magbibigay ng supply na tubig para sa ating mga magsasaka. Ngunit ilan sa ating mga magsasaka ay halos mangyak-ngyak na dahil unang-una, hindi pa nga umano sila nabigyan ng supply ng tubig, ay pinatayuan pa ng kung ano-anong structure ang kanilang lupang pinagsasakahan. Tapos hindi tinatapos, mga kababayan po natin. Hanggang pusti na lang, tapos hindi na tinapos, walang umagos na tubig. So imbis na makatulong, ay nagdulot pa ng matinding perwisyo para sa ating kababayang magsasaka na sana kung naging maayos lang ang pagpapatupad nitong National Irrigation Authority sa patubig sa mga palayan po natin, sa mga magsasaka, ay sana baka hindi po tayo ngayon shortage umano ng bigas at baka mas mataas ang produksyon ng bigas, sana hindi masyadong mahal ang bigas ngayon sa merkado. Kung natatanong to, marami kayong mga projects nung nag-hearing tayo sa Blue Ribbon, nade-delay o dili kaya ay hindi pa natapos at mismo, sinabi mismo na dati yung admin, si General Visayas, if I'm not mistaken, dahil may problema sa mga right of way, etc., which part of the FS. Diba? So kung palpak ang project, palpak yung FS. At kung palpak yung ginawang FS, binayaran niyo para sa FS, so dapat mabablocklist yung mga company yun. Of course, pag na-identify na yung alignment ng project is the procurement of right. Hindi sir, ang binabanggit ko lang yung mga company. Yes, sir. Okay. I'll submit pa. Diba? Napagbigyan nyo sila para gumawa ng FS and yet nag-fail yung project. At magkano po, okay, ito muna ang pinaka-basic. Magkano ho ba ang binabayad para sa isang FS? Average sa isang project, magkano binabayad sa isang outsource company
to do the FS? Napakasimpleng question, nahihirapan po kayo. Mamaya Now, meron po kayong dating administrator and his name is Padernal, right? And ilan po yung mga companies na ini-endorse niya na hinahire po ninyo? Or ilan companies na involved siya na hinahire po ninyo? O inyo po ina-outsource? During my term, Mr. Senator, wala pa po naman siyang in-endorse sa akin po. Or ilan po yung mga companies? Sir, hindi ko pa naman... Okay. Give me a list of yung mga companies na napasa yung FS na delayed, like I said, na bibigyan sa akin. Yes, sir. And then doon po sa SEC records, ibigay niyo po sa amin yung mga incorporators. Kasi nga po, why did I ask this, Madam Chair? Meron po kasi akong balita from an A1 source na halimbawa itong mga companies ni Padernal, 5 ang nabigyan sa mga kumpanya niya ng award para to do FS projects. Sa 5 yan, dapat siya may kanya-kanyang team, engineering team. Ang nangyari, isa lang ang ginagamit na engineering team to do the FS. Kaya nagkakaroon ng delay. Kaya doon ako nagsabi sa inyo kanina na dapat bina-blacklist na pinagkakadelay kasi mga fly-by-night yung iba doon. Are you doing due diligence sa pag-accept ng mga magsasubmit na who would like to participate sa bidding for the FS? Nag-research ba kayo o hindi? And 100 million pesos liability fund. Tama? For 2024, 100 million pesos liability fund. Is this an anticipation na kayo po ay madidimanda at kayo po ay magbabayad? Demanda po sa inyo ng mga kontraktor. Kasi nga po, nakakapagtaka na kayo po ay dinidemanda ng kontraktor versus dapat kayo ang nagdidemanda sa kontraktor. Ano ang reason bakit po kayo palagi nagdidemanda ng mga kontraktor? Kaya nga po, ang gusto ko lang po yung listahan ng mga kontraktor na nagdemanda, A, ilan sila, and then B, ilan na ang nabayaran dahil kayo po ay natalo, at ilan po yung pending. Mr. Senator, Madam Chair, ang pagkakalam ko po ay wala pa namang nababayaran na, na natalo po. So, ibig sabihin lahat po ng mga nagdemanda sa inyo, ng mga kontraktor, Undergoing po yung... ilan po sila? Okay, so sino gumawa bang sa design and engineering? Sino gumawa para sa POW? Sino gumawa sa budget, preparations, program of work? Who are these people? Can Mr. Senator, we will submit you po the list of your, yung tanong. Dapat you should have that kasi controversial ito na dinimanda kayo ng isang kontraktor. Kasi kung ako, to hell, sino ba itong kontraktor ito? Didimanda sa akin, ang kapal ng mukha nito. Ganun na maging thinking ko. Hindi niyo po nakukuha yung point ko dito eh. Ang problema kasi, yung sa kanal, tama? Yung pagpalag ng ilang mga farmers, kasi nga po, meron na pong tubig na dumadaloy doon, na yun po yung masasagasaan ng project. Kaya nag-request yung mga farmers na wag yung ituloy yan kasi madadamay itong tubig, itong kanal na pinapakinabangan naman namin. Yes, sir. Mrs. Bago po kasi magsimula ang isang project, bago mag-bid ang lahat ng contractors, meron po yung site inspection Correct. para makita po nila yung situation. Exactly. As a part of the- At kayo pong gumagawa niya at hindi po yung kontraktor. Yes, sir. Pero titignan dapat ang contractor bago siya mag-bid kung kaya niyang kasi sir, alam naman ng contractor na ginagamit yung kanal. May window of construction siya. Say 2 months na titigil kami ng pagtatapos. No, sir. Kayo dapat ang gumagawa niyan kasi nagbabayad kayo ng mga pera para sa FS, sa design and engineering. Sino gumagawa nito? Mga tao niya, di ba? Yes, sir. But on the implementation of the project, Sino lang, sino gumagawa po nito, design and engineering? kami po. Ang ginagawa Kayo po. po sa preparation, sir, is that Hindi nga, sir, kasi Yes, bago kami po, sir. ma-implement ang isang project, bago kayo magpa-bid, okay, ng isang project, napag-aralan nyo na po yung itatayong proyekto yes, sir. na everything is covered, na wala na pong magkakaroon pa ng abala. Tama. Di po, excuse me, di po ba? Tama po. Okay. And then, saka kayo magpapabid ng contractor na siya ang gagawa ng proyekto na napag-aralan nyo na. Tama po.
Wala akong pakialam din sa contractor. Demandahin niyo pa 10 milyon contractor for all I care. Pero sir, Kasi nakikita ko dito yung kakulangan, yung mga lapses sa diyan po sa inyo sa NIA na maaring hindi po gumagawa ng tamang trabaho ang inyong mga tauhan. Mr. Senator, maliwanag po dito na kaya hindi niya natatapos yung project ay dahil kulang po siya sa equipment. Kung ako po ang contractor, ay alam ko naman na may window of construction ka, dapat magdagdag ka ng shifting. Sir, ang sabi po ni Sulaik when he was here during the Blue Ribbon committee hearing, ang problema ay yung kanal. At inadmit nyo ngayon dito. Okay. So, wala siyang kakayahan, kulang siya sa equipment, kaya nagkaroon ng problema. Then, kung kulang siya sa equipment at wala siyang kakayahan, bakit siya nanalo sa bidding? Mr. Senator, pwede ko po bang, kasi hindi ako masyadong familiar dun sa project, pwede ko bang, Hindi, sir. Hindi, ito, general question to eh. sige sir. Inadmit mo na. Kaya nga, tinutumbok ko talaga na may problema ang kontraktor. Dito nahuli na kayo. Nanalo sa bidding. Kasi po, inilagay niya sa kanyang, babasahin ko po ulit. No, wag project- na, sir, wag niyo nang papasahin. Sige. Inilagay po Okay. niya sa kanyang bid, sa bid po, na meron siyang mga equipment. Exactly. Pero dapat you are doing due diligence. Nag-iimbestiga po kayo. Yes, pag-inspect po. Tinitingnan niyo po yung kanilang experience. Bago po sila nakipagkontrata sa inyo, ilan na ho ba yung mga projects na nagawa nila? Kumusta na yung mga projects na ginawa nila? Ito yung sinasabi mo, hindi award ng NIA yan kung hindi nila nakita, kung nakita nila kulang sila sa equipment. Ikaw naman mismo nagsabi, kulang sila sa equipment, kaya sila terminate yung contract nila. Mr. Chair, sinabihan po ako ng attorney namin na ito po pala ay ongoing case. Anong pwede? Which is still pending. The Correct. agency. Correct. There is nothing wrong with discussing the merits of your case because that is actually contained in your pleadings before the court. What's the problem? What is our problem? Gagamitin pa natin ng cases. Sometimes there will be friendly cases to be filed para hindi natin maimbestigahan. Makahinga-hinga ka ng konti. Yes. Tinerminate niyo po yung contract ni Green Asia dahil nakita niyo po kulang siya sa equipment. Wala siyang kakayahan. Yung sabi niyo po kanina, that came from you, not from me. And then, later on, sabi mo, hindi naman siya mabibigyan ng kontrata kung hindi nakita ng mga tao niyo na meron siyang sapat na equipment at meron siyang sapat na kakayahan. So, contradiction po yun, yung two statements niyo. Mr. Chair, hindi po yung contradiction. Kasi pwede mo kasing i-declare yung mga equipments mo during the bidding and at the post-qualification, pwede mo ring ipakita yon. Pero sa actual po na implementation ng project, hindi mo naman siya gagamitin lahat. Ito po ang naging case dito, sir. Nagsabi siya na may equipment siya, in-inspect ng NIA, nandoon, nung actual implementation ng project, hindi naman po niya i-finil yung equipment niya na inilagay niya doon sa kanyang bid. Precisely, that's the reason. Meron silang dahilan. At meron silang nakita doon, the reason, kung bakit na-terminate ng unjustifiable yung pag-terminate. Kaya nga sa Blue Ribbon, para hindi mapaiksi na tayo dito, magkaalamanan tayo kung sino sasabi sa inyo yung totoo. Okay? Now, doon sa 100 million na banggit ko kanina, ito na payment for right of way, okay dyan, completion in works and unpaid claims and damages of completed projects. Ano po itong unpaid claims and damages for 100 million? Kasama po sa 100 million? Okay po ako dun. Tingnan niyo po under support to operations. Mr. Chair, ma'am. Yung 131,879,000. Ma'am Chair, Senator, we request our finance department manager to clarify yung 100 million. 131 po. Again, ulitin ko, for the end time, wala akong problema doon sa bayad para sa right of way. Kailangan niya. Di ba? May mga pumapalag, Opo. kailangan bayaran yung lupa nila. Okay? Kasi maapektuhan, bibilhin nyo, etc. Pero dito po sa unpaid claims and damages of completed projects, kompleto na, pero meron pa kayong babayaran na damages? Maliban na lang kung repair to. Pero kung repair to dahil sa bagyo, meron kayo ibang linya doon for repairs.
intended for the payment of right-of-way, completion works, and unpaid claims, damages of completed projects. Nakalaan po sir ito dun sa mga natapos ng project na kailangan pa din po sir silang bayaran dahil may mga damages po. Tulad ng, Mayroon po sir dito nakalagay na Breakdown mo na lang yung yung kung magkano sa right of way, kung magkano do sa unclaimed, ganon. I-breakdown mo na lang kanyang breakdown doon po para sa damages. yes Huwag na po po sa sir, we will provide po you sir a copy. dapat meron ka na yan ngayon. Ano po yung mga na-damage? Ano po yung binayaran nyo for damages? O babayaran pa lang? Kasi for 2024 nga pala to. And then, the previous years, meron ba kayong ganito rin? Ito pong naabutan naming line item sa budget na payment for row, completion works, and unpaid claims damages. Parang naka-template po siya na ganyan ang naabutan namin nung gumagawa kami ng budget. It does not mean po to say, sir, na we are paying for row, right of way, and completion works. Kung ano po yung meron na ipapasok. Yung unpaid claims po dito na ipinasok, sir, na HCAAP, ito po yung naabutan ng loan closing noong 2013. Pero ma'am, kung sa tingin nyo na mali yan, dapat hindi ganon. Dapat binago nyo. Sige po, O kasi sir. nakakalito po yan. Parang niloloko nyo po yung Although may- bayan yan. Hindi ma'am, sabi mo template, then correct that. sige. Pag nakita nyo na mali yan, i-correct nyo. Yes, sir. Sige po, sir. So doon sa sinabi ni Madam Chair, kung right of way, ginamit yung pambabayad, give us the breakdown. Give us the breakdown. Magkano yung binayad nyo sa right of way, and then yung sino mga taong nabayaran at titignan ko yung pirma noon at pwede namin may counter check kung talagang yun na ibayad. Sige po, sir. Okay po. So, right of way ito. Yung iba, sir, may right of way. 75. Okay. Yung 25, yung 25, 50. May unpaid. Okay, so yung 40 million, 40. 30 plus 75 kasabi niya, 75 million, ano po? Yung raw. So, 25 million. So, meron pang 50 plus million. 77, sir, for right of way, 54 for the unpaid claims. O, 54. Yes, sir. Okay. So, alisin niyo na po muna yung damages dyan na salita. Okay. So, 54 for unpaid claims. Ano po yung unpaid claims na yun? What does it mean? Yung naabutan po namin, sir, so far, itong 54 ay, ito po yung HCAAP noon nung prior years na may accomplishment na hindi pa bayad, naabutan po ng loan. Hindi bayad kanino po? Hindi bayad kanino? Contractors po nung HCAAP na 3 projects, sub-projects po yun. Hagbay, Bulao, Pinipisakan sa Region 8, Leyte. So, ibig sabihin, every year, nag-iwalay kayo ng line item dito para pambayad doon sa mga contractor na nakaligtaan yung bayaran. Kasi every year, meron po eh. Ito eh. Ito lang po, sir. Okay, so last year, bigyan nyo kami ng listahan, ilan doon sa right of way at ilan doon sa unpaid claims. Yes, sir. Okay po. Kasi hindi dapat nangyayari ito. Dapat, once the project is completed, paid off na yung mga contractor. Bakit habulin nyo later on? Ay, hindi pa pala nababayaran sila. Kaya hingbal pa ba, NEDA, yung continuation of phase 2. Yung sinabi ko pa kasi, Madam Chair, yung NEDA na kailangan maaprubahan muna bago sila humingi ng additional budget para doon sa balog-balog. And yet, dito sa 2024, they're asking 261 million. Naaprubahan na ba ito ng NEDA? Kung naaprubahan na, give us a documentation na NEDA has approved the continuation of the project. Neda pa po sir yung aming request. Nasa NEDA pa. Kung nasa NEDA pa ang request at hindi pa kayo sigurado kung ma-aprubahan o hindi, ba't kayo humingi na agad ng 261 million? Kasi po, paano kayo nakasiguro na ma-aprubahan unless kung meron kayong mga kaibigan, meron kayong mga source doon sa NEDA. Nung last hearing natin sa Blue Ribbon, ito po yung malaking question ko. Maraming mga proyekto na abandonado na o hindi pa nagagawa, and yet sinisingil na ang para repair and maintenance doon. Now, give us a breakdown of this 500 million noong 2023, 400 million 2023, repair and maintenance. And then, question ko na nga ito eh, hihingi kayo for repair and maintenance para sa mga projects na hindi pa nagagawa o na-abandona na. Now, adding insult to injury as far as I'm concerned, dinagdagan nyo pa, ginawa nyo 800 million na. Okay. Na pinuntahan ng reporter ko na ni-repair ninyo patsi-patsi na nakakahiya. Maging siguro yung
kindergarten, kayang-kayang gawin yon. Yung tinagisa-gisa na ng parang putik, Senator Coco. Yung putik na pinaputi o clay, yung butas, pinachipat lang. Okay na. So pakibigay po sa amin, ngayon na po, dapat prepared ka rito. Repair and maintenance, 400 million last year. Ngayon, parang kulang pa ata. Kailangan dagdagan pa, 800 million. Sir, sasabit po namin. But, And then meron pa rin pong restoration. Okay, mamaya na yung restoration. Repair and maintenance, 400 million, and then 800 million ngayon. yes, sir. Give us a list of those projects na napunduhan nyo for the repair and maintenance. And then now, give us a list of projects na inyo pong re-repairin at pupunduhan for maintenance, kaya umabot sa 800 million. Mr. Senator, gusto ko lang po i-point out na hindi po repair and maintenance, pero operation and maintenance po ito ng National Irrigation System Pumps and Irrigation Systems. Kasi marami po tayong irrigation systems na yung pumping stations. Tayo po ang nagbabayad ng Okay. ng kuryente po noon, yung mga diesel pumps, tayo po yun, sir. Kaya So, po, oo. Pero meron po bibigyan mga ko na- projects kasi na hindi pa po gawa o inabandona na, and yet, humingi na po tayo ng budget for operations. Mamaya sabihin ko po sa inyo, ilan mga lugar na dapat ninyong puntahan at mag-submit kayo sa amin ng dokumento pertaining to that because meron po akong AAA one source. AAA na po hindi po A1. AAA source na napakarami po mga proyekto, especially dyan sa Northern Samar. Saan pa ba itong mga lugar na ito? Na sa Mindanao, Region 6A, Region 4A, Region 6 and Region 4A, na meron kayong mga solar pumping station na hindi pa tapos, hindi pa constructed, and yet, binubuhusan niyo na po ng para sa maintenance. That's why I told you when we started this hearing na yung report nyo masyadong vague. Dapat dinitalye nyo isa-isa, especially the projects. Hindi ba sabi ko sa inyo na yung projects, ilista nyo magkano, saan, ano ang ano ng level ng completion, ganon. Para makikita ng mga senador, hindi na tayo tinatanong diyan kasi very vague ang report nyo eh.